Meron hong buwelta guys si DND Secretary Gibo Chodoro ukol dito sa ginawang pagbababala sa atin nitong mga Chinese na to. Alam nyo guys just to be honest, isa talaga sa nagustuhan ko dito sa ating DND Secretary, meron siyang palabra di honor. Meron siyang paninindigan para sa ating bayan. Yung mapapasabi ka na lang na buti na lang ikaw yung DND secretary namin. Yung pinaglalaban niya ang karapatan ng bawat, di ba, mangingisda sa usaping West Philippine Sea. So, na-amaze lang ako na ang ating DND secretary ay hindi ho nagpapasindak. So, ngayon guys, meron siyang buwelta. Kasi kung matatandaan nyo, ito sinabihan ba naman tayo nitong mga Chinese na to, 'di ba? Imagine sila na nga tong nanggulo, sila pa yung nagbabala sa atin na huwag nyo kaming ipoprovoke. Sabi ng China, 'di ba? Don't provoke. China warns Philippines. So wag daw tayong mag-start ng gulo, mag-behave daw tayo. Yan ho yung sabi ng spokesperson ba ng mga Chekwa na yun. Anyway, yun ho yung sabi ng China sa bansang Pilipinas. So, 'di ba? Imagine sila na nga yung nanggulo, 'di ba? Sila na nga yung sumira sa natin, sa West Philippine Sea natin, especially sa usaping coral reefs. Winaterkano na nga tayo nila. Sinira yung marine resources natin. 'Di ba? Ang dami nilang ginawang kababalagan and recently yung floating barriers. Tapos nagtataka ako na ang lalakas ng amats nila na sila mismo yung magsasabi na wag nyo kaming ipoprovoke. Huwag kayong magsimula ng gulo. Well, ang sabi naman ho ni Gilberto Chodoro ng ating DND secretary, sabi niya, provoke na ba yun para sa inyo? Ano ba yung provocation? Yung paglalagay ng barrier or pagtatanggal ng illegal na harang? So, question ho ni DND secretary Gibo Chodoro, pabalik itong mga Chinese na ito. So, ngayon, meron akong ipapanood na video. Papakita ko sa inyo guys. Provocation na ba yun sa kanila? Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? Question niya nga, 'di ba guys, pabalik itong mga Chinese na to na provocation na ba yun sa tingin nyo? So ano nga ba yung meaning ng provocation sa inyo? 'Di ba? Question niya pabalik. Talagang ito yung DND secretary natin na may pinaglalaban 'Di ba? Pinaglalaban niya yung karapatan lamang ho natin. Kaya suportahan natin itong si Gibo Chodoro, guys. Huwag natin itong pababayaan sa lahat ng laban. Nanindigan si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi Pilipinas ang nag-uudyok o pasimuno ng pagkakaroon ng gulo sa West Philippine Sea. Sagot ito sa babala ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na huwag na nating palalain pa ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Alam nyo guys, dagdag ko nga pala, kaya itong mga Chinese na to, habol ng habol sa West Philippine Sea, especially dun sa part ng Baho de Masinloc, kasi nung panahon ni Duterte, hinahayaan niya lamang ho ito. So, meron akong video, isisingit ko lang guys, ipapakita ko sa inyo, siguro 28 seconds lang ata to. So, papakita ko sa inyo yung video guys, na napaamin yung nadulas ang isang mangingisda during pandemic pa pala ito ginagawa. So, meron nang nangyaring news blackout. So, nakakalungkot nga isipin na kung sana noon may action na to, edi sana, 'di ba, hindi ang mga Chekwa naghahabol. Kasi wala Hinayaan lang ni Duterte. Kaya yung nangyari, naghahabol na sila ngayon. Kasi nga, nung panahon ni Duterte, hinahayaan lang naman sila. Ngayon, 'di ba, may action ho ang Pilipinas. So, nag-react sila. So, parang tayo pa yung naging mali kasi ginagawa na pala ito nila during 2019. So, ngayon guys, ipapakita ko yung video. What Filipino fishermen in the area say, China has a constant presence there. Fisherman Anthony is already used to the presence of boats of the China Coast Guard at Baho de Masinloc. He adds, the floating barriers have been there for a long time. Natali nila yon since pandemic siguro. May dalawang barko doon na nakaharang talaga. Tapos pag may papasok doon, may speedboat na bababa, haharangin kami, bawal kayong pumasok doon sa area na yon. Kasi pag nasa loob kami, safety kami ma'am Pero pag nasa labas kami, nag-iiba-iba yung hangin, malalakas din ang alon.
So, kitang-kita nyo naman guys, no, yung pagsabi, pagkadulas ng isang mangingisda na sinasabi niya during pandemic pa po ito. So, yun na nga, nung panahon pa pala ito ng pandemya, sino ba yung presidente ng pandemya? 'Di ba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ibig sabihin, hindi niya pinapalabas sa social media ang usapin sa West Philippine Sea. Kaya nga, meron akong nabasang balita na meron talagang news blackout. Ito guys, oh, yung article na yan, 'di ba? So, inutusan niya yung mga appointees niya na wag mag-usap ukol dito sa West Philippine Sea. So, yun nga nakakainis lang sa part na presidente natin siya, pero mas pinapahalagahan niya, binibigyan niyang importansya itong mga Chinese kontra dito sa ating mga mamamayang Pilipino. So, anyway, ngayon ang ating presidente iba, magkaiba din naman ata sila ng foreign policy. At isa ho yun sa nagustuhan ko dahil si Pangulong PBBM, hindi niya ho dinudurog ang puso ng mga mangingisda. Kasi during sa panahon ni Duterte, talagang wasak na wasak ang puso ng bawat mangingisda, especially dyan sa Scarborough Shoal, dahil nga lagi silang pinapahirapan. Kung minsan wala nga silang dalang isda pa uwi, di ba? So, gumastos sila ng napakalaking pamasahe, tapos pag uwi nila, bigo pa sila. Yung mga mangingisda natin, super poorest of the poor. So, nakakalungkot, dahil yun na nga yung pangkabuhayan nila, para mabuhay ang pamilya nila, makapag-aral kung may mga anak sila, lalo na kung pamilyado. Tapos, pagdating doon sa bahay nila, wala silang maiuwing magandang balita dahil nga sa ginagawang kababalaghan nitong mga Chinese na to. So, anyway, continue tayo sa video. Paliwanag ni Secretary Teodoro, tinanggal ang mga boya dahil mapanganib ito sa kaligtasan ng mga mangingisda, lalo na't common fishing ground ang Scarborough Shoal. Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Yan yung hindi nila maintindihan eh. Ang propaganda nila na ginagamit eh. Lalong-lalo na, ayan, banta na yan. Ano ang reaksyon ng Pilipino? Diyan. Tatanungin ko. Siyempre, lalo tayong malalayo sa kanila. Bagaman hindi na ikinagugulat ng kalihim ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea, dapat pa rin anyang ituloy ng Pilipinas ang pagtutol dito at paninindigan sa mga teritoryo. Kami nagplaplano para sa mga contingencies, no? Pero liwanagin ko, ayaw ko ng gera or pakikipaglaban. Kung may maganda at prinsipyado at na usapan na pwede dito. So, ang ibig sabihin dito ni DND Secretary Gilberto Teodoro, sabi niya, ayaw namin ng gulo, ayaw namin ng gera, pero pinaglalaban lang namin ang amin. Ang amin ho ay amin, ang sa inyo ho ay sa inyo. So, yun lang naman ho, yung gustong ipahiwatig ni DND Secretary Gibo Teodoro. Na sumasang-ayon sa batas ng Pilipinas at international law, yun ang dapat na solusyon. Dagdag pa ng kalihim, dapat munang tingnan ng China ang sarili nito bago magsalita, kasunod ng paratang na nagdudulot ng polusyon sa karagatan ang nakasadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ngayong araw, Yun nga pala guys, dagdag ko sa inyo, itong BRP Sierra Madre natin, kasi di ba nagreklamo tayo sa pagkasira ng coral reefs natin. So magsasampa ho ang Pilipinas. Tapos niresbakan tayo ng China. Ang sabi ba naman sa atin, huwag kayong gumawa ng eksena, huwag kayong gumawa ng drama. It's a political drama over fiction daw. Yun ho yung sabi sa atin. Masasabi mo bang political drama yun? Yung coral reef nasira. So ngayon, resback nila, ang mas nagdudulot ho ng pagkasira ng dagat ay yung polluted yung BRP Sierra Madre. Palitan nyo na yan. Pinapalis nila yung BRP Sierra Madre dyan eh. So, yun ho yung nagdudulot ho ng pollution dyan sa dagat. tinalakay na rin sa Senado ang panukalang budget para sa Department of Defense sa susunod na taon na abot sa 229 billion pesos. Dito nangako si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na dadagdagan ng malaking pondo ang ahensya. Isang executive session ang ipinatawag ng senador para pag-usapan ang mga pangangailangan ng DND gaya ng mga makabagong kagamitan. We already discussed it on caucus that we are going to allot a large chunk of additional funding for the AFP and the DND. Hindi po tayo pumayag na mabuli tayo, no, ng Tama. ating kapitbahay sa norte.
Makinig man ang China o hindi, naniniwala sa Secretary Teodoro na dapat ituloy pa rin ng Pilipinas ang pagkikipag-usap sa China para maayos ang sigalot sa dalawang bansa. Pero patuloy rin anyang igigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo po. So, yun na nga no guys. Klarado naman na itong ating DND Secretary ay meron hong paninindigan at isa ho yun sa attitude sa pag-ugali niya na aking nagustuhan. So, nakaka-proud dito kay DND Secretary natin. So, anyway guys, yun lamang ho at it's me again si Mima Alicia at nagbabalik lang tayo sa ating panibagong video.